update tayo. Kawawa naman yan, no? Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muli na namang bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin yung patungkol po sa tatay ho ni Beyonce, na kung saan ho ay nadisgrasya ho ng motor. Medyo ho may tama ho yung tuhod. So alamin po natin yung detalye, bakit ho nangyari yon. Bakit nga ba siya nagkaroon ng ganong sugat? Lalo't alam po natin, siya po ay binigyan ng motor ni Kuya Bal Santos Matubang, tapos may tricycle din po sila. So maya-maya po yan ng konti. Pero bago po yun, konting paalala lang po muna. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe po sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga ina-upload. Tapos yung ating Facebook page po, kung okay lang naman, pwede po nating i-follow at saka po pwedeng i-like. So maraming salamat. At kung okay lang din po, suportahan po natin sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab. At idamay niyo po kami, mga Lingap partners, mga reactors, mga charity vloggers, mga K-boys, lahat po ng Lingap partners po, pwede po nating suportahan kung okay lang po sa inyo. So maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin. Ito pong nangyari ho sa tatay po ni Beyonce, na kung saan nalaman po natin kahapon. Nadisgrasya ho siya ng motor, mga kabayan po natin. At tingnan po natin kung gaano ho katindi po yung tama. Ano nga ba ang nangyari? Yun ho ba ay problema sa pagdadrive? O may mechanical problem ho ba? O kaya madulas yung kalsada? Ano nga ba ang nangyari po kay Tatay Veran? Ito, panoorin po natin yung clips. Gamit po tayo ng konting video clips po mula po doon sa vlog po ni Dr. Love. Ito po yun. Padi, ano nangyari dyan? Yan, no? May sugat na si Padi. Kawawa naman yan, no? Kala ko hindi ako makakalakad kanina eh. Buti balat lang, Padi, pero masakit pa din yan, Padi. Di, ano po? Kaya nga. Kaso, kala ko, andito yung betadine ko, wala pala. Hindi ka, grabe naman. Laki na sugat mo. Paano, makamotor ka pa? Oo. Makakaya pa ang motor? Na-tricycle ako. Nag-tricycle na lang. Ayaw ko na ng motor. Ayaw mo na. Baka ano ko muna ang unahan niya na-stack up yung... Stack up yung preno, di ba? Doon ako ano? Yung preno, unahan? O, mahina-hina. Minor lang nga yung takbo ko. At sabi na, nung akala nga, naghinto. Tapos, biglang nagdulas yung... Oo. Kasi mahina nga yung ano ko. Ay, biglang mabuhangin. Oo. Biglang Madulas pati kasi buhangin. Grabe, nangyari kay Padi. Tinan yung sugat ni Padi, oh, grabe, laki. Nakakawa si Padi. Hindi ka makapunta sa labas? Dapat pala bibili ako ngayon. Sige, Padi, maghanap ako ng gamot. Kung anong gamot yan si Mrs. Lab, marunong man yun. Anong gamot yan? Di ka pa wala nakainom mula. Simula na simplang ka. Ay, grabe, tiniis mo. Grabe. Ang lupit mo. Ang lupit. Pa daw yung sa kamay niya. Ha? Parang may bali pa po siya. Para may bali, kailangan mo hilot. Grabe. Grabe ka, tiniis mo yun. Sakit niyan. Hindi mo lang nalapatan. Kala ko nga hindi ako makakauwi ng Mabuti mukha mo pa di, hindi na Hindi naman po at talagang natukod ka, tuhod. bigla na lang baliktad yung motor. Grabe. Pangyayari na yun. Aksidente talaga. Sabi ko nga, buti nga walang kasalubong sa kayong kasunodan. Oo. At may ako ang nasa Apatay ka? Kung sasakyan? nasa Dump truck? O, hindi pa naman nagpiprino yung mga dump truck. mabibilis pati yun. Oo. Ano po yata yung... Saan banda ikaw na simplang? Yun po sa matugtuog. Doon. May palayan. Oo. Papacheck up yan. Hindi niya daw may yung motor kaya na-disgrasya Hindi yan mo, maano lang naman yan. Mapagawa lang naman ang motor. Ang importante, wala kang gamot, yung masakit. So ayun po mga kalingap, nakita po natin. So medyo malaki rin po yung tama. Medyo yung galos niya po sa tuhod malaki-laki rin po. Tapos may iniinda pa pong sakit. So hindi po natin alam kung may pilay po yan. Pero at least po ang maganda, nakita naman natin hindi naman sa yung parang paralyzed talaga.
Ayun nga, napanood natin, nakahiga, nagpapahinga, pero hindi pa umiinom nga ng gamot. At ito naman si Dr. Love talaga, ay ano naman, atentibo naman na talagang maghahagilap ng panggamot po dyan, mga kabayan po natin. At nabanggit po nung tatay ni Biancy na sa preno po yung naging problema. Ito, panoorin po natin yung portion na ito. Ito daw, nag-stack up ito. Preno sa... Pero nauwi niya pa, pero nag-stack up daw. Kasi ito mga kalingap, naulanan, naarawan, mag-i-stack up talaga yan. Oo, ito, nag-stack up yung preno na yan. Nangyari na rin sa akin minsan yan noon, nung ako'y nagmumotor pa. Oo, dito ang simplang, oh. Ito hindi na gumalaw. Buti nauwi mo pa. Pinatanggal ko ng preno para makauwi lang. Pinatanggal mo yung preno. Para makauwi lang. Kaya pala nagtatagas na. Kasi nag-stack up. Ang tendency kasi pa pag naulanan, naarawan, yan ang nangyari. Mag-i-stack up siya. Yeah, Kailangan talaga laging yung clip dito, ganyan clip. Opo. Kailangan na lang isan yun siya para makaklip siya dito. Pero yan sakit talaga ng mga disc brake. Po yan, ano dyan sa ano? Sa likod na, May langis naman po. pag ako kasi, hindi, walang, yung disc brake kasi, ganyan, pagkapit niyan, kapag nag-stack up na, hindi na bubuka. Ay, hindi naman po ako na-preno dyan sa unahan. Siya lang kusa? Oo, nagpusa ko. Grabe talaga. Kaya sabi ko ay, hindi nga ako lang mamalit. Ipa mo? Grabe oh. So yan po mga kalingap, lumalabas po dito, hindi ho problema sa driving. Hindi ho kay Tatay Viran ang naging problema, yung masasabi natin kaskasero, careless mag-drive, hindi po. Ang pagkasabi niya po, kusang nag-stack up ho yung preno doon sa unahan. Tapos may mga buhangin, talagang sisimplang po talaga tayo. Ngayon, napigtataka po natin, bakit kaya nagkaganon? Bakit biglang nag-stack up yon? Lalo't nabanggit po ni Tatay Viran na hindi naman po siya nagpreno sa harap. Kasi kung sakasakali mo nagpreno siya sa harap, maaaring pagkagat ng preno doon sa pinaka-disc niya, maaaring hindi siya bumalik. Pero ang pagkakasabi po ni Tatay Viran, kusang nag-stack up mga kabayan po natin. Ibig sabihin, biglang bumara na lang o biglang hindi na umikot. So, delikado talaga yun. Kahit anong galing po natin sa pagdadrive, sisimplang ho tayo mga kabayan po natin. Ngayon ang tanong, bakit nga kaya? Kasi po sa natatandaan ho natin, yung motor na yan, bago yan. Na ipagkaloob po ni Kuya Bal Santos Matubang. Akin pa pong natatandaan po yan Para kay Biancy, tapos ilang pang Kalingap Angels, binilhan din po ni Kuya Bal ng motor. Si Carla ho yata yung isa. So may mga ilan po tayong natatandaan na si Kuya Bal Santos Matubang mismo ang nagbigay po ng motor. Siguro po balikan natin sandali, halapin natin sandali po dun sa mga vlog ni Kuya Bal nung bumili po yan ng motor. Ito po yon. Honda Beat. Labot po ng nasa 76,000 mahigit. Yan. May ating pambayad po, mga kalingap. Bayaran ko na. Salamat po. Nagbigay si July po nil ng 5K. Si Ate Christy po ay 10K. Ang dagdag po sa 76,000. Yan. Ako mo. Ako mo na. Kalay tayo. Hindi pa rin kasyo ang tatanggalin dyan. Yarap ko na, sir. So yun mga kabayan po natin, confirm nga si Kuya Bal ang bumili po niyan, nagbigay kay Biancy. Galing po sa kanya, tapos meron naman po mangilan-ilan na nagdagdag po ng konti. Pero lumalabas po sa kabuuan, si Kuya Bal po talaga ang nagbigay niyan. At brand new po yan, mga kabayan po natin. So ibig sabihin, bakit ho kaya nagkaganon? Hindi ho kaya na parang nasemplang na, o kaya nauulanan, o hindi na maintain mga kabayan po natin para mag-stack up. So siguro po sila na po ang nakakaalam niyan. Kasi ho kapag mga mechanical part, meron pong maintenance na kailangan po niyan. Lalo kung yan po ay nauulanan, baka ulan-init, tapos yung paggamit ay hindi regular, tapos yung mga lubricant po niyan, maaring grasa, langis, kailangang linisin. So chine-check up po yan mga kabayan po natin. So baka hindi ho na-check up yan. Pero ang mahalaga ho, at least ligtas po si Tatay Viran. Hindi naman ho siya talaga napuruhan, kundi yung gas-gas lang po o kaya yung galos po sa kanyang tuhod. Pero sana ho magsilbing aral yan kasi mamaya maulit pa po Bagamat sa ngayon ho, narinig natin parang takot na po siya. Sabi niya magta-tricycle na lang siya. Kasi po yung tricycle po, ganun din, bago rin po yun. Natatandaan niyo po ba nung yan po ay pinagkaloob naman po? Isingit po natin yung part na ito. 3, 2, 1,
So yun po, pati po yung tricycle na yan, bagong-bago rin po yan. Ipinagkaloob din po yan mula sa mga sponsor. Dahil nga po, sumusuporta sila kay Biancy po. Nagustuhan po yung tandem nila, Papa Eds, yung pamilya. So, suportado po yan. Kung si Kuya Balho ay nagbigay ng motor, yung ilang sponsor naman po ay tricycle. Kaya may gamit po si Tatay Biran. So, kung sakasakali man po nagkaroon po ng ganitong disgrasya, ay part na po ng buhay din yan. Magsilbing aral sa mga susunod po ay mag-iingat. At ganoon na rin po sa atin, yung mga kasamahan din po natin na may ganyan ding motor, madalas nasa labas. So, ingat-ingat po tayo mga kabayan po natin. At least, ang mahalaga po dito, ligtas po si Tatay Biran. So, maraming salamat na lang po sa Panginoon at hindi po siya napuruhan. At siyempre po sa mga supporters ng Team Kalingap, mga viewers, sponsors, maraming salamat po sa inyo. So, yan lang po muna siguro ang ating mixing reaction video. Patungkol nga po dito sa balita, sa tatay po ni Biancy na nadisgrasya ho ng motor. So, maraming salamat po sa inyo. So, kung inyo po itong nagustuhan, pwede naman po nating i-share. So maraming salamat. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabay tayong lahat. God bless. Bye-bye.